Maagang-maaga pa lamang noon nang magsimulang maging abala ang malaking supermarket sa gitna ng Quezon City. Punong-puno ng mga mamimili ang loob ng establishmento dahil araw ng sweldo at daksa ang mga taong bumibili ng groceries para sa kani-kanilang pamilya. Sa bawat linya ng cashier ay maririnig ang tunog ng scanner, kaluskos ng plastic at mga reklamo ng ilang customers na nagmamadaling makauwi. Isa sa pinakaabala roon si May, isang 25 taong gulang na cashier na kilala sa branch dahil sa bilis niyang magtrabaho. Ngunit, bukod sa pagiging mabilis, kilala rin siya ng ibang empleyado sa matalas niyang dila, lalo na kapag may kaharap siyang mukhang mahirap o simpleng tao lamang. Lumaki si May sa hirap. Bata pa lamang siya ay nasanay na siyang makarinig ng pangmamaliit mula sa ibang tao. Naranasan niyang kutsain dahil sa lumang damit at lumaking laging kinakapos sa pera. Kaya nang magkaroon siya ng matinong trabaho sa supermarket, unti-unti siyang nagbago. Pakiramdam niya ay mas mataas na siya kaysa sa mga taong katulad ng dati niyang buhay. Hindi niya namamalayan na habang tumatagal ay nagiging mapangmataas na rin sa kapwa. Habang abala siya sa pag-scan ng mga grocery ng customer, may isang matandang babae ang dahan-dahang pumila sa counter niya. Nakasimpleng kupas na damit lamang ito at lumang tsinelas. May hawak itong maliit na basket na naglalaman lang ng tinapay, kape, delata at ilang prutas. Tahimik lang ang matanda habang hiniintay ang turn niya, ngulit napansin agad siya ni May. Napangiwi si May habang palihim na tinitignan ng matanda mula ulo hanggang paa. Grabe naman, parang pupunta lang ng palengke. Bulong niya sa katabing cashier na agad namang napangisi. Narinig iyon ng matanda, ngulit na natili itong tahimik. Yumuko lang siya habang maingat na inaayos ang laman ng basket niya. Nang siya na ang susunod sa pila, mabagal niyang inilapag isa-isa ang mga pinamili sa counter. Halatang nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay dahil sa katandaan. Naiirita naman na pabuntong hininga si May. "Lola, bilisan niyo naman po, ang haba ng pila oh." Mataray nitong sabi habang nakataas ang kilay. Napatingin ng ilang customer sa kanila. May ilan na naaawa sa matanda, ngunit walang gustong makialam. "Pasensya ka na iho," mahinang sagot ng matanda. Lalo namang napairap si May. Mabilis niyang iniskan ang mga item, saka malamig na sinabi ang total amount. Habang kinakapa ng matanda ang laman ng kanyang lumang coin purse, ay halatang naiinip na si May. "Kung wala po kayong pambayad, sana hindi na kayo namimili ng marami, ha?" Nakakatawang napasabi nito. Biglang natahimas ang ibang customer sa pila. Halatang napahiya ang matanda, ngulit pinili pa rin nitong manatiling kalmado. "Ito na iho," sagot nito habang inaabot ang bayad. Sinadya pang bilangin ni May ng mabagal ang pera sa harap ng ibang tao na parabang pinaparamdam niyang istorbo ang matanda. Ang ilang empleyado sa paligid ay nagkakatinginan na lamang habang may iba pang natatawa. Maya-maya ay dumating ang branch manager si Arnold, isa rin itong mayabang at mahilig mangmaliit ng mga simpleng customer. Nang makita nito ang matanda ay agad siyang napangisi. "Ano bang meron dito?" tanong niya. "Tinatagalan po tayo ni Lola," sagot ni May habang natatawa. Tinignan ni Arnold ang matanda bago umiling. "Lola, sa susunod huwag kayong mamimili kapag kulang pera niyo, ha? Nakakaabala po kayo sa negosyo." Tahimik lang ang matanda habang hawak ang kanyang supot. Halatang may lungkot sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip ay mahinahon lang niyang tinanggap ang resibo. Hindi alam ni May at Arnold na ang matandang babaeng nasa harapan nila ay si Doña Teresa Villanueva. Isa siyang kilalang business tycoon na bihirang magpakita sa publiko. Pagmamay-ari niya ang malalaking kumpanya, hotels, real estate properties at ilang supermarket chain sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman ay mas gusto niyang mamuhay ng simple at walang bodyguards kapag namimili. Habang dahan-dahang naglalakad palabas ng supermarket si Doña Teresa, patuloy pa rin ang bulungan at tawanan ng ilang empleyado. "Akala mo, dami binili kung makahawak sa basket?" Narinig pang sabi ni May.
Ngulit ilang segundo matapos makalabas ng matanda sa supermarket ay biglang huminto 3 itim na mamahaling sasakyan sa harap ng establishmento. Bumaba mula doon ang ilang lalaking naka-Amerikana at mabilis na lumapit sa matanda. Agad na yumuko ang mga ito. "Ma'am Teresa, are you all right?" Seryosong tanong ng isa. Biglang nalamig ang mukha ni May nang masilip niya mula sa salamin ang eksena sa labas. Unti-unti ring napalingon ang ibang empleyado at customers. Nakita nilang maingat na inalalayan ng mga bodyguards ang matandang babaeng ilang minuto pa lamang nilang pinagtatawanan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Arnold habang unti-unting nawawala ang yabang sa mukha nito. At sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang araw na iyon, nakaramdam ng kaba si May habang nakatitig sa matandang customer na kanina lamang ay minamaliit niya. Nananatiling tahimik ang buong supermarket habang nakatingin ng lahat sa labas ng establishmento. Ang dating simpleng matandang customer na ilang minuto lamang nang nakalipas ay minamaliit at pinagtatawanan ng mga empleyado, ngayon ay napapalibutan ng mga lalaking nakaitim na Amerikana. Maingat pa siyang inalalayan papunta sa isang mamahaling sasakyan na tila isang napakahalagang tao. Halos mawala ng kulay ang mukha ni May habang hindi maalis ang tingin niya sa matanda. "Boss, sino ba yun?" Nanginginig na tanong ng isang bagger kay Arnold. Ngunit hindi agad nakasagot ang manager. Halatang naguguluhan din siya habang pilit inaalala kung saan niya nakita ang mukha ng matanda. Maya-maya'y mabilis na lumapit sa kanila ang assistant manager na noon ay kagagaling lang sa stockroom. "Sir Arnold," halos pabulong nitong sabi habang namumutla. "Siya yata si Doña Teresa Villanueva." Parang biglang bumagsak ang sikmura ni May nang marinig ang pangalang na yon. Kilala ng halos lahat sa bansa si Doña Teresa. Isa ito sa pinakamayamang babae sa Pilipinas. Madalas lumabas ang pangalan nito sa telebisyon, business magazines at balita dahil sa lawak ng mga negosyo nito. Ngunit bihira itong makita ng personal dahil sobrang pribado ng buhay nito. "Hindi, imposible." Mahinang sabi ni Arnold, halatang kinakabahan na rin siya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas ay may isang lalaking nakasutang mabilis na pumasok sa supermarket. Diretso itong lumapit sa counter ni May habang seryoso ang mukha. "Sino po rito si May Mendoza at branch manager Arnold Reyes?" Malamig nitong tanong. Walang makasagot agad. Ramdam ang tensyon sa buong paligid. "Ako po si May," mahinang sagot niya. "Ako naman ang branch manager," dagdag ni Arnold habang pilit pinapakalma ang sarili. Tinignan sila ng lalaki bago marahang tumanggo. "Pinapatawag kayo ni Ma'am Teresa sa labas." Parang nanghina ang mga tuhod ni May. Napalunok siya habang unti-unting lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Napatingin siya sa mga kasamahan niya, ngunit walang makatingin ng diretso sa kanya. Ang iba'y tila naaawa habang ang iba na may halatang takot din. Dahan-dahang naglakad palabas sina May at Arnold. Habang papalapit sila sa konvoy ng mga sasakyan, ay mas lalo nilang nakikita ang dami ng mga bodyguards at assistants sa paligid ni Doña Teresa. May ilang customers na rin sa labas ang nagsisimulang mag-video gamit ang kanilang cellphone. Tahimik na nakatayo si Doña Teresa sa tabi ng sasakyan. Iba ang aura nito ngayon kumpara kanina. Bagamat simple pa rin ang suot niyang damit, ay ramdam na ramdam ang dignidad at kapangyarihan sa presensya nito. Paglapit ni na May ay halos hindi niya maitaas ang tingin. "Ma'am, pasensya na po," nauutal niyang sabi. Hindi agad nagsalita si Doña Teresa. Tahimik lang niyang tinignan si May at pagkatapos ay si Arnold. Walang galit sa mukha ng matanda, ngunit iyon ang mas lalong nakakatakot. "Ilang taon ka nang nagtatrabaho bilang cashier?" Mahinang nitong tanong kay May. 3 taon na po," sagot niya habang nanginginig. "At ikaw?" tanong nito kay Arnold. 5 taon na po bilang manager." Bahagyang tumanggo si Doña Teresa saka tumingin sa supermarket. "Matagal na panahon na rin pala kayong nagtatrabaho sa lugar na ito. Pero mukhang hindi ninyo natutunan kung paano tratuhin ng maayos ang tao." Parang lalong nanliit si May sa mga narinig. Nayuko siya habang pinipigilan ng pagluha. Ma'am, hindi ko po alam na kayo po yun." Doon unang bahagyang nag-iba ang tingin ni Doña Teresa.
Kaya kung hindi ako mayaman, tama lang na bastusin ninyo ako. Diretsong tanong nito. Hindi makasagot si May. Pakiramdam niya ay lalo siyang linalamon ng hiya habang naririnig niya ang mahinang bulong-bulong ng mga tao sa paligid. Samantala, pilit namang ngumiti si Arnold. Ma'am Teresa, baka po nagkaroon lang ng misunderstanding. Misunderstanding? Putore agad ni Doña Teresa. Tahimik ulit ang paligid. Hindi misunderstanding ang pagmamaliit sa kapwa. Hindi aksidente ang pamamahiya sa isang matanda. Hindi na nakaimik si Arnold. Lumapit ang isang assistant ni Doña Teresa at may inabot ditong tablet. Ilang segundo niya itong tinignan bago muling nagsalita. Arnold Reyes, may mga reklamo na pala sa branch na ito nitong mga nakaraang buwan. Biglang namutla ang manager. At ikaw naman, May, marahang nitong dagdag. Hindi lang ito ang unang beses na may customer na nagreklamo tungkol sa pagtrato mo. Napapikit si May. Bigla niyang naalala ang ilang pagkakataon na sinigawan niya ang mga mahihirap na customers noon. Akala niya kasi normal lang yun dahil ginagawa rin ng ibang empleyado. Maya-maya ay may lumapit na isang matandang babae sa mga customers. Tama po si Ma'am Teresa, nung isang buwan pinahiya rin ako ng cashier na yan. Sunod-sunod na rin nagsalita ang ilang customers na nakaranas ng hindi magandang pagtrato sa branch. Pakiramdam ni May ay gusto na niyang lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Hindi niya inakala na darating ang araw na haharapin siya ng lahat ng taong nasaktan niya. Tahimik lang nakatingin si Doña Teresa sa kanya. Ayaw kong marinig ang paliwanag ninyo ngayon. Gusto ko munang makita ang buong records ng branch na ito, simula customer complaints hanggang employee reports. Agad tumanggo ang assistant nito. At habang iniimbestigahan nito, dagdag ni Doña Teresa habang seryoso nakatingin kay May at Arnold, mananatili muna kayong suspended. Halos mawalan ng lakas si May nang marinig yon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay marahang nang pumasok si Doña Teresa sa sasakyan. Unti-unting umandar ang convoy habang tahimik na naiwan sina May at Arnold sa harap ng supermarket. Ramdam ang mga matang nakatingin sa kanila at ang bigat ng hiyang unti-unting sumisira sa kanilang kayabangan. Kinabukasan, halos buong social media ay pinag-uusapan na ang nangyari sa supermarket. Kumalat ang video ng pagtrato ni May at Arnold sa matandang customer na kalaunan ay nakilalang si Doña Teresa Villanueva. Milyong-milyong views ang nakuha nito sa loob lamang ng isang gabi. Maraming netizens ang galit na galit sa naging asal ng dalawa, habang may ilan ding nagsasabing karaniwan na raw talaga ang ganoong trato ng ibang empleyado sa mga simpleng mamimili. Sa maliit na inuupahang apartment ni May sa Caloocan, tahimik siyang nakaupo habang hawak ang cellphone niya. Halos manginig ang mga kamay niya habang binabasa ang mga comments sa internet. Deserve mawalan ng trabaho. Grabe mang mata ng tao. Kala mo kung sino. Napapikit siya habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay bumalik lahat ng sakit at kahihiyang minsang naranasan niya noong bata pa siya. Sa kabilang sulok ng maliit nilang apartment ay naroon ng kanyang ina na tahimik na naglalaba habang ang dalawa niyang nakababatang kapatid ay naghahanda para pumasok sa eskwela. Hindi pa niya kayang sabihin sa mga ito na suspendido siya sa trabaho. "Anak, hindi ka pa ba papasok?" tanong ng kanyang ina. Napayuo si May. "May problema lang po sa branch," mahinang sagot niya. Hindi na nagtanong pa ang matanda dahil halata niyang mabigat ang dinadalang anak niya. Habang nakatitig si May sa dingding, ay unti-unting bumalik sa isip niya ang dati nilang buhay. Lumaki siyang halos walang makain noon. Ang tatay niya ay construction worker na maagang namatay dahil sa aksidente, habang ang nanay niya naman ay naglalaba para lang maitawid silang magkakapatid. Naranasan niyang pumasok noon sa paaralan na may butas ang sapatos at madalas siyang pagtatawanan ng mga kaklase niya dahil sa amoy ng lumang uniforme niya.
Dahil doon, nang magkaroon siya ng trabaho sa supermarket, ipinangako niya sa sariling hindi na siyang magiging mahirap muli. Ngunit habang tumatagal, ay hindi niya napansin na nagiging katulad na rin siya ng mga taong minsang nang mamaliit sa kanya noon. Napahawak siya sa mukha habang tuluyang napaiyak. Samantala, sa malaking opisina ni Doña Teresa sa Makati, seryosong nakaupo ang matanda habang binabasa ang reports na hawak ng assistant niya. "Ma'am, mukhang hindi isolated incident ang nangyari," sabi ng assistant nitong si Clara. "Marami ng complaints laban sa branch." Tahimik na tumanggo si Doña Teresa. "Paano naman yung cashier?" "Inimbestigahan ko po ang background niya. Breadwinner siya ng pamilya, siya nagpapaaral sa 2 kapatid." Bahagyang napatingin sa bintana si Doña Teresa. Hindi agad siyang nagsalita. "Alam mo, Clara," mahina niyang sabi, "maraming taong kapag nakaangat ng konti sa buhay, nakakalimot kung paanong maging mabuti." Tahimik lang na nakinig ang assistant. "Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng pag-asang magbago," dagdag pa ni Doña Teresa. Samantala, sa supermarket branch ay nagpatuloy ang imbestigasyon. Isa-isang kinakausap ang mga empleyado tungkol sa tunay na kalagayan sa branch. Doon unti-unting lumabas na matagal ng maraming customers ang hindi komportable sa ugali ni May at lalo na kay Arnold. "Takot lang kaming magsumbong noon," sabi ng isang bagger sa HR officer. "Pati po mga mahihirap na customer pinagtatawanan nila minsan," dagdag naman ng isang cashier. Unti-unting dumadami ang lumalabas na reklamo. Habang lumalala naman ang sitwasyon, lalong kinakabahan si May. Buong araw siyang nakakulong sa kwarto nila habang paulit-ulit na iniisip. Hindi niya alam kung paanong haharap sa pamilya niya kapag tuluyang siyang nawalan ng trabaho. Kinagabihan, tahimik siyang kumakain ng instant noodles nang biglang umupo sa tabi niya ang kanyang ina. "May," mahina niyang tawag. Napatingin siya rito. "May problema ba sa trabaho?" Hindi agad nakasagot si May, ngulit ilang segundo lang ay tuluyang na siyang napahagulgon. "Nay, ang sama-sama ko pong tao." Nagulat ang kanyang ina habang bigla niyang yinakap. Unti-unting kinuwento ni May ang lahat, mula sa pagmamaliit niya sa matandang customer hanggang sa pagbubunyag na si Doña Teresa pala yun. Tahimik lang na nakinig ang kanyang ina matapos ang ilang minuto. "Anak," mahinahong niyang sabi, "hindi masamang umasenso sa buhay, pero kapag nawala ang respeto mo sa kapwa, doon ka totoong naghihirap." Lalong napaiyak si May sa narinig. Habang yakap siya ng kanyang ina, ay sa kanya naisip kung gaano kalayo na pala ang narating ng ugali niya mula sa dating simpleng dalagang nangangaramang lamang makaahon sa buhay. Kinagabihan, mas lalo pang naging viral online ang insidente nang may lumabas pang ibang videos ng pagmamaliit ng ilang empleyado sa customers sa branch nila. Maraming nananawagang tanggalin si May at Arnold. Ngunit sa gitna ng lahat ng galit ng tao, tahimik lang na pinapanood ni Doña Teresa ang mga balita sa telebisyon habang tila may malalim siyang iniisip. At sa unang pagkakataon matapos ang nangyari sa supermarket, ay saka siyang nagsimulang maging interesado, hindi lang sa pagkakamali ni May, kundi pati sa dahilan kung bakit siya naging ganoon. Lumipas ang 3 araw ngunit hindi pa rin humuhupa ang gulo sa supermarket branch. Halos araw-araw ay may reporter sa labas ng establishmento habang patuloy na bumabagsak ang reputasyon nito sa social media. Marami ng customers ang lumilipat sa ibang supermarket matapos kumalat ang samot-saring reklamo tungkol sa hindi magandang pagtrato ng ilang empleyado sa mga ordinaryong mamimili. Sa loob ng head office ng supermarket company, mabigat ang atmosfera sa emergency meeting na ipinatawag ng board of directors. Naroon ang ilang executives, HR officers, legal team at mga branch supervisors. Isa-isang ipinakita sa malaking screen ang videos ng insidente at ang libo-libong reklamo ng netizens. Tahimik lang si Arnold habang pawis na nakaupo sa gilid ng conference room. Katabi niya si May na halatang halos hindi na makatingin ng diretsyo.
Simula nang nangyari ang insidente, ay halos hindi na siya makatulog ng maayos. Sa bawat pagbukas niya ng cellphone, ay puro galit ng tao ang bumubungad sa kanya. Dahil sa nangyari, bumagsak ng malaki ang sales ng branch sa loob lamang ng ilang araw, seryosong sabi ng isa sa executives. Kung hindi maaayos agad ito, maaaring tuluyang magsara ang branch. Lalong namutla si Arnold. Alam niyang kapag nangyari iyon ay siguradong mawawala ang trabaho ng maraming empleyado. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng conference room at biglang natahimik ang lahat nang makita si Doña Teresa na pumasok kasama ang kanyang assistant na si Clara. Kahit simple pa rin ang suot nito, ay ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya sa silid. Agad nagsitayuan ng mga executives bilang paggalang. Tahimik namang naupo si Doña Teresa sa dulo ng mahabang mesa bago tumingin kina May at Arnold. "Sit down," mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang naupo muli ang lahat. Hindi agad nagsalita si Doña Teresa. Ilang segundo siyang nakatingin sa mga reports sa harap niya bago siya huminga ng malalim. "Nung bata pa ako, nakaranas din akong maliitin," napatingin si May. "Anak ako ng isang tinderang naglalako noon ng gulay sa palengke. Madalas kaming pagalitan ng mga mayayaman dahil mabagal magbayad ng nanay ko sa pwesto. Marami ring tumatawa sa amin dahil paulit-ulit naming ginagamit ang parehong damit." Tahimik na tahimik ang conference room habang nagsasalita si Doña Teresa. "Isang araw, may isang babae sa tindahan na itinulak ang nanay ko palabas dahil mukha raw kaming pulubi." Bahagyang napangiti ng mapait si Doña Teresa. "Hindi ko makalimutan ang pakiramdam na parang wala kayong halaga dahil lang mahirap kayo." Unti-unting yumuko si May habang nakikinig. Parang bawat salita ng matanda ay tumatama sa konsensya niya. "Kaya nang yumaman ako," patuloy niya, "ipinangako ko sa sarili kong hinding-hindi ko gagawin iyon sa ibang tao." Napaluha si May. Bigla niyang naalala ang mga panahong umiiyak ang nanay niya noon dahil sa pangmamaliit ng ibang tao. Hindi niya naiintindihan kung bakit siya mismo ay naging ganun din kalaunan. "Ma'am," nanginginig niyang sabi habang tumatayo. "Pasensya na po talaga." Tuluyan ang bumagsak ang luha niya. "Hindi ko po alam kung bakit naging ganun ako. Siguro po dahil natakot akong bumalik sa dating hirap, kaya akala ko mas mataas na ako sa iba." Tahimik lang na nakatingin si Doña Teresa sa kanya. Samantala, si Arnold ay nananatiling tahimik, ngunit halatang hindi katulad ni May ang pagsisisi niya. Paminsan-minsan ay naiirita pa siyang napapailing na tila gusto niyang matapos agad ang meeting. Napansin niyon ni Doña Teresa. "At ikaw, Arnold?" tanong niya. Bahagyang nagulat si manager bago pilit ngumiti. "Ma'am Teresa, aminado naman po kaming nagkamali kami, pero baka naman pong pwede pang bigyan kami ng chance." "Chance?" putol ni Doña Teresa. "Hindi ito tungkol lang sa nangyari sa akin." Mabilis na naglabas si Clara ng ilang folders at inilapag sa mesa. "May 14 na formal complaints laban sa branch na ito sa loob lamang ng 6 na buwan, sabi ni Clara, "at karamihan ay tungkol sa pang-aabuso sa customers at empleyado." Biglang natahimik si Arnold. Napatingin si May ito. Noon lang niya nalaman kung gaano pala karami ang reklamo laban sa branch nila. Dahil takot siya kay Arnold, madalas ay hindi na lang siya nagsasalita kapag may hindi magandang nangyayari. "Hindi ko kayo agad tatanggalin ngayon," sabi ni Doña Teresa habang seryosong nakatingin kay May. "Gusto kong malaman mo kung gaano kasakit ang mawalan ng dignidad." Napayuko si May habang tuloy-tuloy ang luha niya. "Mula bukas," dagdag ni Doña Teresa, "sasama ka sa isa sa outreach programs ng foundation ko." Nagulat si May. "Ma'am?" "Makikita mo roon ang manataong halos walang makain, ngunit marunong pa ring gumalang sa kapwa. Gusto kong maintindihan mo kung ano ang tunay na halaga ng tao." Tahimik na tumando si May.
Pagkatapos ay tumingin si Doña Teresa kay Arnold. At ikaw naman, Arnold, mananatili kang under investigation habang nire-review namin ang buong operasyon ng branch. Halatang kinabahan si Arnold, ngunit mabilis din niyang itinago iyon. Nang matapos ang meeting, ay isa-isang lumabas ang mga executives. Naiwan si May sa conference room habang tahimik na nakaupo at tulala. Maya-maya ay dahan-dahang lumapit sa kanya si Doña Teresa. May, mahinahon niyang tawag. Biglang siyang tumayo. Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ako sa'yo. Binibigyan kita ng pagkakataon na baguhin ang sarili mo habang maaga pa. Hindi agad nakasagot si May. Nanginginig lang siyang tumanggo habang pinapahid ang luha sa mukha niya. At sa unang panahon matapos ang lahat, ay simula niyang maramdaman na baka hindi pa huli ang lahat para magbago siya bilang tao. Maagang dumating si May sa headquarters ng Villanueva Foundation kinabukasan. Simpleng polo shirt at maong lamang ang suot niya habang tahimik na nakatayo sa harap ng malaking gusali sa Maynila. Hindi niya alam kung ano talaga ang aasahan sa araw na iyon. Simula nang mangyari ang insidente sa supermarket, ay pakiramdam niyang unti-unting nagbabago ang tingin niya sa sarili. Ngunit kasabay niyon ay ang matinding hiya at pagsisisi na tila araw-araw na bumibigat sa dibdib niya. Pagpasok niya sa building ay sinalubong siya ni Clara. "Good morning, May," mahinang bati nito. "Good morning po," mahina niyang sagot. "Handa ka na ba?" Bahagyang tumanggo si May kahit halatang kabado. Makalipas ang ilang minuto ay sumakay sila sa isang service van kasama ang ilang volunteers ng foundation. Habang bumibiyahe ay tahimik lang si May at nakatanaw sa bintana. Unti-unti nilang iniwan ang matataas na gusali at mamahaling establishmento hanggang makarating sila sa isang komunidad sa gilid ng ilog sa Tondo. Pagbaba pa lamang ni May sa van ay agad niyang naamoy ang mabahong estero at nakita ang dikit-dikit na barong-barong. May mga batang nakapaa na naglalaro sa gilid ng maruming tubig habang ang ilan ay naghahabulan kahit punit-punit ang damit. Biglang nanikip ang dibdib ni May. Parang bumalik lahat ng alaala ng kahirapan noong bata pa siya. "Dito tayo ngayong araw," sabi ni Clara habang inaayos ang mga kahon ng pagkain sa van. Tahimik lang na tumanggo si May. Nagsimula silang mamigay ng relief goods at pagkain sa mga residente. Sa una ay hirap na hirap si May makipag-usap. Nahihiya siya sa sarili niya habang iniisip kung gaano niyang minamaliit dati ang mga simpleng tao. Habang nagbibigay siya ng pagkain sa isang matandang babae, ay bigla siyang natigilan. "Salamat, iha," nakingiting sabi ng matanda kahit halatang nanghihina na ito. Napayuko si May. "Pasensya na po," mahina niyang bulong kahit hindi naman siya kilala ng matanda. Maya-maya ay may lumapit namang batang lalaki na may hawak na lumang plastic. "Ate, pwede po bang dagdagan para po sa kapatid ko?" Ngumiti si May at agad dinagdagan ang ibinigay niyang pagkain. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Joshua po." "Hindi ka ba pumapasok?" Umiling ang bata. "Titinda pa po kasi ako mamaya." Hindi agad nakasagot si May. Habang nakatingin siya sa bata, ay naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya. Naranasan din niyang magtinda noon ng sampagita sa kalsada para may pangbaon lang. Habang tumatagal ang maghapon, ay mas lalo niyang nakikita ang hirap ng buhay ng mga tao roon. May ilang pamilya na halos walang makain, ngunit marunong pa ring ngumiti at magpasalamat. May mga matatandang kahit hirap maglakad ay magalang pa ring nakikipag-usap sa volunteers.
Unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni May. Sa isang sulok ng komunidad ay nakita niya ang isang matandang lalaking nagtitinda ng candy sa maliit na mesa. Halatang hirap na itong tumayo, ngunit pilit pa ring naghahanap buhay. Biglang pumasok sa isip ni May ang nangyari kay Doña Teresa sa supermarket. Naalala niya kung paano niya itong pinagtawanan at pinaiya sa harap ng maraming tao. Napahawak siya sa bibig habang pilit pinipigilan ng pagluha. Lumapit si Clara sa kanya. "Ayos ka lang." Tumanggo si May, ngunit maya-maya ay napaluha rin siya. "Hindi ko po maintindihan," nanginginig niyang sabi. "Dati ganito rin naman kami, pero bakit naging masama akong tao?" Tahimik lang na nakinig si Clara. Minsan, mahinang nitong sabi, kapag natatakot tayong bumalik sa hirap, nakalilimutan nating maging mabuti. Napayuko si May. "Hiyang-hiya po ako kay Ma'am Teresa." Alam niyang nagsisisi ka, pero kailangan mo ring patunayan sa sarili mo na kaya mong magbago. Kinahapunan ay tumulong si May sa feeding program ng foundation. Siya mismo ang nagsasandok ng lugay para sa mga bata. Habang pinapanood niyang mga batang masayang kumakain kahit simpleng pagkain lamang yon, ay parang may unti-unting nagbabago sa puso niya. May isang batang babae ang biglang ngumiti sa kanya. "Thank you po, ate." Napangiti rin si May kahit may luha sa mata. "Walang anuman." Hindi niya na malayang ilang oras na pala siyang tumutulong hanggang hindi niya iniisip ang sarili niyang problema. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay pakiramdam niyang may halaga siyang ginagawa para sa ibang tao. Bago sila umalis sa komunidad, ay muling nilibot ni May ang lugar. Nakita niya ang mga pamilyang masikip sa barong-barong, ngunit nagtatawanan pa rin habang magkasalo sa simpleng hapunan. Tahimik siyang napatingin sa langit. Doon niya unti-unting naisip na mali pala ang paniniwala niyang ang pagiging mataas sa ibang tao ang sukatan ng pag-unlad sa buhay. Habang pabalik sila sa van, ay biglang tumunog ang cellphone ni Clara. Bahagya siyang napakunot noo habang binabasa ang mensahe. "Ano po yun?" tanong ni May. Tumingin si Clara sa kanya. "May bagong lumabas na findings sa investigation ng supermarket branch." Bahagyang kinakabahan si May. At mukhang hindi lang pala customer complaints ang problema roon. Buong biyahe pauwi ay hindi mapakali si May matapos marinig ang sinabi ni Clara. Tahimik lang siyang nakatingin sa bintana ng van habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang tungkol sa bagong findings sa supermarket branch. Pakiramdam niya ay may mas malalim pang problemang unti-unting lumalabas sa investigasyon. Pagdating nila sa headquarters ng Villanueva Foundation, ay agad pinatawag si Clara sa opisina ni Doña Teresa. Naiwan naman si May sa lobby habang tahimik na naghihintay. Habang nakaupo siya roon, ay napansin niyang may mga empleyadong dumaraan na magalang sa isa't isa kahit simpleng utility staff lamang ang iba. Walang sumisigaw, walang nang mamaliit. Doon niya lalong napagtanto kung gaano kaiba ang sistema ni Doña Teresa kumpara sa branch na pinanggalingan niya. Makalipas ng halos 30 minuto ay bumaba si Clara at lumapit sa kanya. Buong biyahe pauwi ay hindi mapakali si May matapos marinig ang sinabi ni Clara. Tahimik lang siyang nakatingin sa bintana ng van habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang tungkol sa bagong findings sa supermarket branch. Pakiramdam niya ay may mas malalim pang problemang unti-unting lumalabas sa investigasyon. Pagdating nila sa headquarters ng Villanueva Foundation, ay agad pinatawag si Clara sa opisina ni Doña Teresa. Naiwan naman si May sa lobby habang tahimik na naghihintay. Habang nakaupo siya roon, ay napansin niyang may mga empleyadong dumaraan na magalang sa isa't isa kahit simpleng utility staff lamang ang iba. Walang sumisigaw,
walang nang mamaliit. Doon niya lalong napagtanto kung gaano kaiba ang sistema ni Doña Teresa kumpara sa branch na pinanggalingan niya. Makalipas ng halos 30 minuto ay bumaba si Clara at lumapit sa kanya. "May," seryoso nitong sabi, "may gusto sanang itanong si Ma'am Teresa tungkol sa branch ninyo." Biglang kinabahan si May. "May problema po ba?" Hindi agad sumagot si Clara. "May mga nawawalang funds kasi sa branch at base sa initial investigation, mukhang matagal na itong nangyayari." Parang nanlamig ang buong katawan ni May. "Pero wala po akong alam doon." "Kalma lang," sagot ni Clara. "Hindi ka naman inaakusahan, pero baka may mga bagay kang napansin noon na pwedeng makatulong." Tahimik na napag-isip si May. Unti-unti niyang naalala ang ilang bagay na dati ay hindi niya pinapansin. Madalas kasing pinapapirma sila ni Arnold sa mga reports kahit hindi nila nababasa ng maayos. May mga pagkakataon ding kulang ang cash endorsements pero sinasabihan silang wag na magsalita. May mga pagkakataon po dati na parang may mali sa inventory, mahina niyang sabi. "Pero takot po kasi kami kay Sir Arnold." "Anong ibig mong sabihin?" Napayuko si May. "Kapag may kumukontra po kasi sa kanya, pinapahirapan niya sa trabaho. May isang bagger dati na bigla na lang tinanggal matapos magsumbong tungkol sa missing items." Tahimik na nakinig si Clara. "Bakit hindi kayo nagsumbong sa HR?" Mapait na napangiti si May. "Kilala po kasi si Sir Arnold sa head office noon bilang magaling na manager. Pakiramdam namin walang maniniwala sa amin." Ganun pa man ay muling ipinatawag si May sa main office ni Doña Teresa. Pagpasok niya sa malawak na opisina ay nakita niyang abala ang matanda sa pagbabasa ng mga dokumento. "Umupo ka," mahinahon nitong sabi. Dahan-dahang naupo si May habang kabado. "May kailangan lang akong linawin," sabi ni Doña Teresa habang nakatingin sa mga reports. "May ideya ka ba kung bakit maraming nawawalang produkto at pera sa branch ninyo nitong mga nakaraang buwan?" Umiling agad si May. "Wala po talaga akong alam sa pera, ma'am. Pero," natigil siya. "Tuloy mo." "May mga delivery po minsan na hindi tugma sa inventory records. Tapos, si Sir Arnold lang po madalas ang may access sa ibang reports." Tahimik na tumanog si Doña Teresa. "May takot ka ba sa kanya?" Hindi agad nakasagot si May. Kulaunan ay marahan siyang tumango. "Opo." Napahinga ng malalim si Doña Teresa. "Alam mo, May, minsan mas lumalala ang maling sistema dahil mas pinipili ng mga tao manahimik." Napayuko si May. Alam niyang totoo iyon. Maraming beses niyang nakikita ang hindi magandang ginagawa ni Arnold pero pinili niyang huwag magsalita dahil takot siyang mawalan ng trabaho. "Pero gusto ko pong tumulong ngayon. Ayoko na pong ituloy pa yung mali." Bahagyang tumingin sa kanya si Doña Teresa. Sa unang pagkakataon ay tila nakita nito ang sincerity sa mukha ng dalaga. "Kung ganon," sabi ng matanda, "kailangan mong maging matapang." Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod ay galit na galit si Arnold habang nasa loob ng kanyang condominium unit. Kakatapos lang niyang makatanggap ng tawag sa legal department ng kumpanya tungkol sa patuloy na investigation. Padabog niyang ibinato ang cellphone sa sofa. "Lahat na lang sinisisi sa akin," galit niyang bulbol. Bigla niyang naalala si May. Napakuyom niya ng kamao. Siguradong nagsasalita na yon. Maya-maya ay bigla niyang binuksan ang laptop at nagsimulang maghalongkat ng files at reports mula sa branch. Habang ginagawa iyon, ay unti-unti nang nababakas ang kaba sa kanyang mukha. Dahil sa pagmamadali ay hindi niya napansin na may ilang CCTV records at financial transactions na hindi niya nabura. Kinabukasan naman ay muling bumalik si May sa outreach program ng foundation. Ngunit habang tumutulong siya sa pamimigay ng pagkain, ay halata pa ring mabigak ang iniisip niya. "Iniisip mo pa rin si Arnold?" tanong ni Clara. "Opo," sagot niya. "Natatakot ako na baka ako ang pagbintangan niya." Tahimik na tumango si Clara. "Posible iyon," napalunok si May. "Pero hindi ka nag-iisa,"
Dagdag nito, mas marami nang nagsisimulang magsalita laban sa kanya. Habang nag-uusap sila ay may dumating na isang dating empleyado ng supermarket branch. Isa itong bagger na ilang buwan nang nawalan ng trabaho. Lumapit ito kay May. "Ate," mahina niyang sabi, "salamat at nagsalita ka na rin sa wakas." Nagulat si May. "Anong ibig mong sabihin?" "Matagal na naming alam na may ginagawang mali si Sir Arnold, pero lahat kami takot." Tahimik na napagtingin si May sa lalaki habang unti-unting nararamdaman niya na mas malaki pala ang problemang matagal na nilang kinikimkim sa branch. At habang lumalalim ang investigasyon laban kay Arnold, unti-unti ring naiisip ni May na maaaring hindi lang kahihiyan ang haharapin niya sa mga susunod na araw, kundi isang laban na maaaring tuluyang magbago ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw at mas lalo pang lumalim ang investigasyon sa supermarket branch. Isa-isang kinakausap ng audit team ang mga dating empleyado habang sinusuri ang lahat ng financial records, CCTV footage at inventory reports. Habang tumatagal ay mas maraming anomalya ang lumalabas. May mga delivery na hindi tugma sa records, may mga produkto na nawawala sa stockroom at may ilang transaksyon na walang malinaw na dokumento. Sa maliit na conference room ng head office, tahimik na nakaupo si May habang kaharap ang audit team. Halatang kinakabahan siya, ngulit pilit niyang pinatatatag ang sarili. "May," sabi ng isa sa auditors, "kailangan naming malaman kung may alam ka sa pagkawala ng funds sa branch." Umiling agad siya. "Wala po talaga akong kinalaman doon. Cashier lang po ako." "May napansin ka bang kakaiba noon?" Napaisip siya sandali bago marahang tumanggo. "Madalas pong si Sir Arnold lang ang may access sa final reports. Tapos may mga pagkakataon pong pinapapirma niya kami agad kahit hindi namin nababasa." Tahimik na nagsusulat ang auditor. "May proof ka ba?" Napayuko si May. "Wala po. Pero may ilang empleyado pong pwedeng magpatunay." Pagkatapos ng interview ay mabigat ang pakiramdam niyang lumabas ng conference room. Habang naglalakad siya sa hallway ay napansin niyang maraming empleyado ang nakatingin sa kanya. May ilan na naaawa habang ang iba naman halatang nagdududa pa rin. Bigla niyang naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Unknown number. Saglit siyang nagdalawang isip bago sinagot ang tawag. "May." Biglang nanlamig ang katawan niya nang marinig ang boses ni Arnold. Sir? Ang dami mo yatang sinasabi sa head office." Malamig nitong sabi. Hindi agad nakasagot si May. "Wala naman po akong..." "Makinig ka," putol agad ni Arnold. "Kapag bumagsak ako rito, sisiguraduhin kong kasama ka." Lalong kinabahan si May. "Wala po akong ginagawang masama." "Talaga ba? Sino bang cashier nung mga panakong nawawala ang pera? Hindi ba ikaw rin?" Biglang natigilan si May. "Tandaan mo, madaling gumawa ng ebidensya laban sa'yo." Pagkatapos noon ay agad nitong pinatay ang tawag. Halos manghina si May habang hawak ang cellphone. Unti-unting bumalik ang takot sa dibdib niya. Paano kung totoo nga ang sinabi ni Arnold? Paano kung siya ang tuluyang pagbintangan? Kinagabihan ay tahimik siyang nakaupo sa labas ng apartment nila habang tulala. Napansin iyon ng kanyang ina na kararating lang galing sa paglalaba. "Anak, bakit parang ang bigat-bigat ng iniisip mo?" Hindi agad nakasagot si May. "Natatakot po ako, Nay," mahinang niyang sabi. "Baka ako ang sisihin nila." Umupo sa tabi niya ang kanyang ina. "May ginawa ka bang masama?" Umiling siya. "Wala po. Kung ganoon, huwag kang matakot magsabi ng totoo." Napayuko si May habang naiiyak. Pero paano kung walang maniwala? Marahang hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Mas mabitat mabuhay na tahimik habang may maling nangyayari. Tahimik lang si May habang iniisip ang mga salita ng kanyang ina. Kinabukasan ay muli siyang pinatawag sa head office. Pagdating niya roon ay nadatnan nila sina Doña Teresa at Clara kasama ang ilang miyembro ng legal team. "May," sabi ni Doña Teresa, "may gusto kaming ipakita sa'yo." Mabilis na binuksan ng isang staff ang malaking monitor sa conference room. Lumabas doon ang ilang CCTV footage mula sa supermarket branch.
Unti-unting lumawak ang mga mata ni May habang pinanood ang video. Makikita sa footage si Arnold na dabinang pumasok sa stockroom kasama ang dalawang hindi kilalang lalaki. May mga kahon silang inilalabas mula sa likod ng supermarket at inililipat sa isang van na walang logo ng kumpanya. 3 buwan na pala itong nangyayari, sabi ng auditor. Tahimik na napahawak si May sa bibig. Hindi lang yan, dagdag ni Clara habang naglalabas ng ibang records. May altered reports din na pirmado ni Arnold. Pero bakit po ako tinatakot niya? Nanginginig na tanong ni May. Dahil alam niyang ikaw ang pinakamadaling gawing scapegoat, sabi ni Doña Teresa. Napayuko si May habang unti-unting naiintindihan ang lahat. Kaya pala madalas siyang pinapapirma ni Arnold noon nang hindi ipinapaliwanag ang reports. Posible palang ginagamit niya ito para maitago ang anomalya. May isa pa kaming kailangan sa'yo, sabi ni Doña Teresa. Napatingin si May. Kailangan naming magbigay ka ng formal statement laban kay Arnold. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Ma'am, natatakot po ako. Tahimik lang na tumingin sa kanya si Doña Teresa. Alam ko, mahinaon niyang sabi, pero minsan kailangan mong piliin kung mananatili kang takot habang ginagamit ka ng ibang tao o lalaban ka para sa tama. Napaluha si May habang nakayuko. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong nanahimik siya noon kahit alam niyang may mali. Naalala rin niya ang mga taong pinagtulungan nilang maliitin sa branch. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim bago tumingin kay Doña Teresa. Ako po ang magsasabi ng totoo. Naminginig ngulit matatag niyang sagot. Bahagyang tumanggo si Doña Teresa. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ni May na unti-unti nang nawawala ang dating mahina at takot na bersyon ng sarili niya. Ngunit hindi pa niya alam na habang nagsisimula siyang lumaban, mas lalo namang desperado si Arnold na iligtas ang sarili nito kahit may madamay pa. Ilang araw matapos magbigay ng formal statement si May, ay tuluyan ng bumilis ang galaw ng investigasyon laban kay Arnold. Isa-isang lumabas ang ebidensya mula sa CCTV footage, financial reports at testimonya ng dating empleyado ng supermarket branch. Marami pala sa mga nawawalang produkto at pera ay matagal nang inilalabas ng palihim gamit ang mga peking records at altered inventory reports. Sa conference room ng head office, seryosong nakaupo ang mga miyembro ng legal team habang kaharap si Arnold. Wala na ang dating yabang nito. Halatang puyat at tensyonado habang paulit-ulit na pinapawisan. Mr. Arnold Reyes, malamig na sabi ng isa sa auditors, base sa lahat ng ebidensya, malinaw na may malaking anomalya sa branch na pinamamahalaan mo. Ako lang agad ang pagbibintangan ninyo? Pilit nitong sagot. Maraming may access sa records doon. Tahimik na naglabas ng folder si Clara at inilapag iyon sa harap niya. Kasama na roon si May Mendoza, kaya nga namin ni-review lahat ng pirma at schedules. Biglang napatingin si Arnold. At lumalabas, dagdag ni Clara, na maraming documents na pinapapirmahan mo sa kanya nang hindi ipinapaliwanag. Tahimik nang napatitig si Arnold sa mga papeles. Maya-maya ay binuksan sa monitor ang isa pang CCTV footage. Makikita roon si Arnold habang nakikipagkita sa supplier sa parking lot sa likod ng supermarket. May mga kahon silang inililipat sa van habang palihim na tumitingin sa paligid. Tuluyan ang nawala ang kulay sa mukha niya. Wala ka ng lusot, Arnold, malamig na sabi ng legal officer. Tahimik nang napasandal si Arnold sa upuan habang nanginginig ang mga kamay. Sa kabilang banda naman, tahimik nang naghihintay si May sa labas ng conference room. Halos hindi siya mapakali habang hawak ang cellphone niya. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang kaba sa dibdib niya kahit alam niyang nagsasabi siya ng totoo. Maya-maya ay bumukas ang pinto at lumabas si Clara. Tapos na, mahinahong nitong sabi.
Mabilis na tumayo si May. Ano pong nangyari? Tinanggal na si Arnold sa trabaho at magsasampa na rin ng kaso laban sa kanya. Halos hindi agad nakapagsalita si May, parang may malaking bigat na unti-unting nawawala sa dibdib niya. Hindi na po ako madadamay. Bahagyang ngumiti si Clara. Lumabas sa investigation na wala kang kinalaman sa pagkawala ng funds. Ginamit ka lang talaga niya. Unti-unting napaluha si May habang napapahawak sa mukha. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya ay makakahinga na siya ng maayos. Kinahapon ay ipinatawag siya ni Doña Teresa sa opisina nito. Tahimik siyang pumasok habang nakayuko. "Umupo kami," sabi ng matanda. Dahan-dahan siyang naupo habang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Natapos na ang investigasyon at nakita ko kung paano mo sinubukang itama ang pagkakamali mo. Napayuko si May. Hindi pa rin pong mabubura ang nagawa ko noon. Tama, sagot ng matanda. Pero ang mahalaga, nagsimula kang magbago. Tahimik lang si May habang pinipigilan ang pagluha. Alam mo, maraming tao ang natutong maging mabuti dahil minsan silang nagkamali. Napatingin si May rito. "Ma'am, bakit niyo pa po ako tinutulungan pagkatapos ng lahat?" Bahagyang ngumiti si Doña Teresa. "Kasi nakita ko ang sarili ko sa iyo noon. Takot ka lang bumalik sa hirap kaya akala mo kailangan mong maging mataas sa iba." Unti-unting pumatak ang luha ni May. Pero hindi pala ganun, mahinang niyang sabi. Tumanggi si Doña Teresa, "Kaya gusto kitang bigyan ng bagong pagkakataon." Nagulat si May. "Bagong pagkakataon po?" Binuksan ni Clara ang isang folder at inilapag iyon sa kanya. Nag-o-offer si Ma'am Teresa ng scholarship at customer relations training program para sa iyo. Paliwanag nito. Kasama roon ang seminars at pagkakataong makapagtrabaho ulit kapag natapos mo. Halos hindi makapaniwala si May habang nakatingin sa mga dokumento. "Para po sa akin?" "Oo," sagot ni Doña Teresa. "Pero hindi dahil naaawa kami sa iyo. Kailangan mong patunayan na kaya mong gamitin ang pangalawang pagkakataon ng tama." Tuluyan nang napaiyak si May. "Maraming salamat po," naninginig niyang sabi. "Hindi ko po sasayangin ito." Tahimik lang nang ngumiti si Doña Teresa. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula si May sa training program. Sa una ay nahihirapan siyang makisama dahil dala pa rin niya ang hiya sa nangyari noon. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti niyang natututunan kung paano tratuhin ng maayos ang mga tao ano man ang estado nila sa buhay. Natuto siyang makinig ng maayos sa customers. Natuto siyang maging mahinahon kahit pagod o may problema. At higit sa lahat, natuto siyang ibalik ang respeto na minsan niyang ipinagkait sa iba. Minsan, habang nasa training center siya, ay may lumapit na isang matandang janitor na nahihirapang magdala ng mga kahon. Agad siyang tumulong ng walang alinlangan. "Salamat, Hiha," nangumiti sa matanda. Nangumiti rin si May. "Nung dati po siguro, hindi ko kayo papansinin," mahinang niyang bulong sa sarili. Habang pinapanood siya mula sa malayo ni Clara, ay bahagyang napangiti ito. Kitang-kita niya kung gaano kalaki ang ipinagbago ni May mula sa dating mataray at mapangmataas na cashier. Ngunit kahit nagsisimula ng umayos ang buhay niya, hindi pa rin alam ni May na ang tunay na pagsubok sa pagbabago niya ay hindi pa tapos. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan ng nagbago ang takbo ng buhay ni May. Mula sa dating cashier na kilala sa mataray na ugali, ngayon ay isa na siya sa pinakaaktibong trainees sa Customer Relations Program ng Villanueva Foundation. Halos lahat ng mentors niya ay napapansin ang malaking pagbabago sa kanya. Hindi na siya yung bating mabilis mainis at mapangmataas sa simpleng tao.
Ngayon, siya na mismo ang unang lumalapit para tumulong sa matatanda at mahihirap na customers sa training stores ng foundation. Tuwing umaga ay maaga siyang pumapasok sa training center. Bati pa lamang niya sa guard at utility staff ay ramdam na agad ang respeto sa boses niya. Hindi rin niya nakakalimutang magpasalamat sa mga simpleng tao sa paligid niya. Bagay na dati ay hindi niya man lang pinapansin. Isang araw, habang nasa practical training siya sa isang supermarket branch na pagmamay-ari rin ng kumpanya ni Doña Teresa, may isang matandang lalaki ang nahirapang buhati ng basket nito habang nakapila sa cashier area. Agad lumapit si May. "Lolo, ako na po rito," nakangiti niyang sabi habang inaalalayan ng matanda. Nagulat pa ang ibang empleyado dahil mismong trainee ang tumutulong imbes na ipasa sa bagger. "Salamat, hiha," nakangiting sabi ng matanda. "Walang anuman po." Habang inaayos niya ang mga pinamili ng matanda, ay napansin niyang may ilang bagong empleyado ang palihim na nakatingin sa kanya. "Siya ba yung nag-viral noon?" Bulong ng isa. "Oo yata. Iba na ugali niya ngayon." Narinig iyon ni May, ngunit hindi na siya nasaktan tulad noon. Sa halip, ay tahimik lang siyang nagpatuloy sa trabaho. Alam niyang hindi madaling burahin ang mga pagkakamali niya, pero handa siyang patunayan araw-araw na nagbabago na siya. Kinahapunan, matapos ang training session, ay ipinatawag siya ni Doña Teresa sa opisina nito. Pagpasok pa lamang niya ay nadatnan niyang tahimik na umiinom ng tsaa ang matanda habang nakatanaw sa bintana. "Umupo ka, May," mahinahon nitong sabi. Dahan-dahan siyang naupo. "Tuwang-tuwa sa iyo ang training supervisors," sabi ni Doña Teresa habang bahagyang nakangiti. "Sinasabi nilang ikaw raw ang unang tumutulong kahit walang utos." Napayuko si May. "Natutunan ko po kasi kung gaano kahalaga yung simpleng respeto." Tumanggo si Doña Teresa. Hindi lahat ng tao kayang aminin ang pagkakamali nila. Mas lalong hindi lahat kayang baguhin ang sarili nila. Tahimik lang na nakinig si May. "Pero tandaan mo," dagdag ng matanda, "ang tunay na pagbabago hindi lang nakikita sa salita. Nakikita iyon sa araw-araw mong ginagawa." "Hindi ko po makakalimutan yon." Maya-maya ay may kumatok sa opisina. Pumasok si Clara na may dalang tablet. "Ma'am Teresa," sabi nito, "nagtitrending ulit online si May." Biglang kinabahan si May. "Ano pong meron?" Ngumiti si Clara habang inabot ang tablet. May video roong kuha mula sa training branch kung saan makikitang tinutulungan ni May ang isang matandang customer habang mahinahon na kinakausap ito. Ang caption ng video ay, "Siya yung cashier na nang insulto noon sa matanda, pero tingnan ninyo siya ngayon." Libo-libong positive comments na agad ang laman ng post. Mukhang sincere na talaga siya. Laking pagbabago. Dapat ganito ang binibigyan ng second chance. Unti-unting napaluha si May habang binabasa ang comments. "Hindi ko po akalain may maniniwala pa sa akin." Tahimik na ngumiti si Doña Teresa. Kapag totoo ang pagbabago, mararamdaman yun ng tao. Lumipas pa ang mga linggo at mas lalo pang naging maayos ang buhay ni May. Nakakatulong na ulit siya sa gastusin sa bahay at unti-unti ring nababawasan ang hiya niya sa sarili. Dating rasing, bating rasing, dalawa ang binibigi natin lagi. Mailiwalas ang umaga sa training supermarket branch kung saan nagtatrabaho si May bilang bahagi ng kanyang customer relations program. Halos isang taon na rin ang lumipas simula nang mangyari ang insidente kay Doña Teresa at marami na talagang nagbago sa kanya. Hindi na siya iyong dating cashier na mabilis manghusga sa tao base sa itsura. Ngayon, siya na mismo ang madalas magpaalala sa mga bagong empleyado tungkol sa tamang pagtrato sa customers. Abala si May noon sa pag-aayos ng ilang paninda malapit sa cashier area nang makarinig siya ng mahinang tawanan mula sa kabilang counter.
Napalingon siya at nakita niya ang 3 bagong empleyado na palihim na nagtatawanan habang nakatingin sa isang matandang lalaki. Simple lang ang suot ng matanda. Kupas ang polo nito at may daladalang lumang eco bag. Mabagal din itong maglakad habang maingat na pumipili ng ilang dalata at tinapay sa maliit na basket. Parang kulang pa yata pambayad ni Lolo. Pabulong ngunit natatawang sabi ng isang cashier trainee. Baka mamaya baryan na naman ng ilabas niyan. Dagdag pa ng isa. Biglang natigilan si May. Parang bumalik lahat ng alaala sa isip niya. Ang supermarket, ang mahahabang pila, ang matandang customer na pinagtawanan niya noon, at ang kahihiyang na tuluyang nagpabago sa buhay niya. Mabilis siyang lumapit sa counter bago pa tuluyang mapahiya ang matanda. May problema ba rito? Mahinahon ngunit seryoso niyang tanong. Biglang natameme ang mga trainees. Wala naman po, Ate May, sagot ng isa. Tumingin siya sa matanda na halatang naiilang na habang hawak ang basket nito. Lolo, dito na po kayo sa counter ko, nakangiting sabi ni May. Bahagyang nagulat ang matanda ngunit ngumiti rin ito ng mahina. Salamat, Hiha. Dahan-dahang kinuha ni May ang basket at siya mismo ang nag-scan ng mga pinamili nito. Habang ginagawa niya iyon, ay napansin niyang puro murang pagkain lamang ang laman ng basket. May senior discount card po ba kayo, Lolo? Magalang niyang tanong. Agad namang iniabot ng matanda ang lumang wallet nito. Habang inaayos ni May ang discount, ay tahimik na nakatingin sa kanya ang ibang empleyado. Ramdam nilang iba ang dating ni May ngayon kumpara sa mga kwento nilang narinig tungkol dito noon. Pasensya ka na, Hiha, mahinang sabi ng matanda habang kinakapa ang ilang barya. Bahagyang ngumiti si May. Ayos lang po iyon, walang nagmamadali rito. Napatingin ng mga trainees sa kanya. Hindi nila inaasahang ganoon kalumanay magsalita si May. Nang matapos ang transaksyon ay napansin ni May na hirap buhatin ng matanda ang eco bag nito. Agad niya iyong inabot. Ako na po magdadala hanggang labas. Naku, nakakahiya naman. Hindi po nakakahiya tumanggap ng tulong. Tahimik na naglakad si May kasama ang matanda palabas ng supermarket. Habang naglalakad sila ay napansin niyang nakatingin ang ilang customers sa kanila. May ilan pang nakangiti habang pinapanood ang eksena. Pagdating nila sa waiting shed sa labas, ay maingat niyang inilapag ang eco bag. Maraming salamat, Hiha. Bihira na yung katulad mong marunong respeto. Sandaling natahimik si May. Hindi rin po ako ganyan dati, mahinang niyang sagot habang nakangiti ng bahagya. Hindi man naintindihan ng matanda ang ibig niyang sabihin ay ngumiti pa rin ito bago sumakay sa dumaang jeep. Habang pinapanood niya ang papalayong jeep ay may pamilyar na boses na nagsalita sa likod niya. Mukhang malayo na talaga ang narating mo. Paglingon niya ay nakita niya si Doña Teresa na nakatayo malapit sa entrance ng supermarket kasama si Clara. Hindi niya namalayan na naroon pala ang matanda at nasaksihan ang buong pangyayari. Agad siyang napayuko. Ma'am Teresa? Ngumiti ang matanda habang dahan-dahang lumapit sa kanya. Kanina, sabi nito, nakita ko yung dating sarili mo sa mga trainees. Napabuntong hinga si May. Opo, kaya po hindi ko hinayaang maulit. Tumanggo si Doña Teresa habang tahimik na nakatingin sa supermarket. Alam mo, May, hindi mo mababago ang nakaraan. Pero pwede mong pigilan na mangyari iyon sa iba. Tahimik na napangiti si May. Salamat po talaga sa pangalawang pagkakataon. Hindi ako ang gumawa niyan, ikaw mismo ang pumiling magbago. Habang nag-uusap sila, ay napansin nilang nakatingin mula sa loob ng supermarket ang mga trainees na kanina'y nagtatawanan. Halatang hiya ang mga ito. Maya-maya ay lumapit ang isa sa kanila kay May. Ate, pasensya na po kanina. Ngumiti lang si May. Okay lang, pero tandaan ninyo, hindi natin alam ang kwento ng bawat taong pumapasok dito, kaya wala tayong karapatang mangmimalit. Tahimik na tumanggo ang mga trainees.
Habang pinagmamasdan niyon ni Doña Teresa ay bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Kitang-kita niyang hindi na lamang basta nagbago si May para sa sarili niya. Unti-unti na rin itong naipapasa sa ibang tao ang kahalagahan ng respeto at kababaang loob. At habang papasok muli sa supermarket si May kasama ang mga trainees, tahimik niyang naisip na minsan pala, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa isang simpleng pagkakataong matutong tratuhin ng tama ang kapwa-tao. Makalipas ang 2 taon, marami nang nagbago sa buhay ni May. Ang dating cashier na minsang naging simbolo ng pagmamaliit sa kapwa ay isa na ngayong branch supervisor ng isa sa pinakamagandang branches ng supermarket sa ilalim ng kumpanya ni Doña Teresa Villanueva. Hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Dumaan siya sa mahabang training, mahihirap na seminars, at maraming pagkakataong kinailangan niyang patunayan na totoo ang pagbabago niya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinaninindigan ang bagong pagkataong natutunan niya. Sa loob ng supermarket branch na pinamamahalaan niya ngayon, ay kapansin-pansin ng maayos na samahan ng mga empleyado. Walang sumisigaw sa cashier area, walang nangmamaliit sa simpleng customer, at higit sa lahat, bawat empleyado ay marunong bumati at ngumiti sa mga pumapasok sa establishmento. Isang umaga, abala si May sa pag-iinspeksyon ng mga counters nang mapansin niyang may isang utility worker na hirap magbuhat ng kahon ng paninda. "Ako na po riyan, kuya," agad niyang sabi habang tinutulungan ito. Nagulat pa ang utility worker. "Naku ma'am, kaya ko na po ito." Ngumiti si May. "Trabaho nating lahat tumulong sa isa't isa." Habang pinapanood siya ng ilang bagong empleyado, ay hindi nila maiwasang hangaan na tunay ang kabaitan nito. Marami na rin kasi sa kanila ang nakarinig ng dating kwento ni May, kung paano ito nagkamali noon at kung paano rin ito binago ang sarili niya. Kinahapunan ng araw na iyon ay naghanda ang buong kumpanya para sa taunang corporate event ng Villanueva Group of Companies. Ginanap iyon sa isang malaking hotel sa Makati at dinaluhan ng iba't ibang managers, supervisors, executives at empleyado mula sa iba't ibang branches sa buong bansa. Kabado si May habang nakasuot ng simpleng eleganteng damit at tahimik na nakaupo sa isang table kasama ang ibang supervisors. Hindi pa rin siya sanay sa mga ganong klaseng events kahit matagal na siyang nagtatrabaho sa kumpanya. Maya-maya ay umakyat sa stage si Clara bilang host ng programa. Ngayong gabi, nakangiting sabi nito, "Gusto naming kilalanin hindi lang ang mga magagaling na empleyado, kundi pati ang mga taong naging inspirasyon sa buong kumpanya." Isa-isang tinawag ang ilang awardees hanggang sa biglang marinig ni May ang pangalan niya. "And this year's Inspirational Leadership Recognition goes to May Mendoza." Biglang natahimik si May habang nagulat na napatingin sa paligid. Nagsimula namang pumalakpak ang buong ballroom. "Ma'am May," natatawang sabi ng katabi niyang supervisor, "ikaw na." Halos nanginginig siyang tumayo habang dahan-dahang naglalakad papunta sa stage. Sa bawat hakbang niya ay parang bumabalik sa isip niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang maliit nilang apartment, ang supermarket branch kung saan niya pinahiya si Doña Teresa, ang kahihiyan, takot at pagsisisi na minsang sumira sa kanya. Pag-akyat niya sa stage ay sinalubong siya ni Doña Teresa na personal na may hawak ng plaque. "Congratulations," nakangiting sabi ng matanda. Halos maiyak si May habang tinatanggap ang award. Maya-maya ay iniabot ni Clara ang microphone sa kanya. Tahimik na napatingin si May sa napakaraming empleyadong nakatingin sa kanya. Ramdam niya ang kaba, ngunit huminga siya ng malalim bago magsimulang magsalita. "Hindi ko po akalain darating ako sa puntong ito. Kung tutuusin po, dating empleyadong hindi marunong respeto." Tahimik na nakinig ang lahat.
Lumaki po akong mahirap at nung magkaroon ako ng trabaho, akala ko kailangan kong maging mataas sa ibang tao para masabing umasenso ako. Hanggang sa dumating yung araw na pinahiya ko ang isang matandang customer na hindi ko alam ay si Ma'am Teresa pala. Tahimik na napangiti ang ibang empleyado habang nakikinig. Akala ko noon katapusan na ng buhay ko nang mapahiya ako sa buong bansa. Pero sa halip na sirain ako, binigyan ako ni Ma'am Teresa ng pagkakataong matutong maging mabuting tao. Napatingin siya kay Doña Teresa na tahimik lang nakangiti. Doon ko po naintindihan na walang mayaman o mahirap pagdating sa respeto. Pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong may pinagdaraanan. Tahimik ang buong ballroom habang nagpapatuloy siya. At kung may natutunan man po ako sa lahat ng nangyari, iyon ay hindi mo kailangang maging mataas sa kapwa para umangat sa buhay. Mas mahalaga pa rin yung marunong kang gumalang kahit kanino. Pagkatapos niyang magsalita ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na palakpak sa buong ballroom. Marami pa ang napapahid ng luha habang nakangiting nakatingin sa kanya. Hindi na napigilan ni May ang tuluyang pag-iyak, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na iyon luha ng kahihiyan, kundi luha ng pasasalamat. Maya-maya ay lumapit si Doña Teresa at mahigpit siyang yinakap. "Ipinagmamalaki kita, May," mahinang sabi nito. Lalong napaiyak si May habang yakap ang matanda. At habang patuloy ang palakpakan ng mga tao sa paligid nila, tahimik na napangiti si May dahil alam niyang mula sa isang pagkakamali na minsang sumira sa buhay niya, natutunan niyang maging taong tunay na marunong respetar at mahalin sa kapwa.